Inilunsad ng Department of Health at Department of Education sa San Juan City ang Eskwela Kalusugan Bawat Bata Malusog sa NCR. Layon po nitong masugpo ang malnutrisyon at child stunting sa bansa. May ulat si Bien Manalo. Health is wealth para kay Julie. Mahalaga kasi para sa kanya na matiyak na malusog ang kanyang 2 minor de edad na anak na kapwa na sa elementarya. Kaya sinisiguro niya na masustansya lang ang kinakain ng mga ito. Pinapakain ko sila ng vegetable, mga prutas. Dinadala ko sila sa health center para pa-check up ko sila ng monthly check-up. Ang mahalaga sa akin para maiwasan yung sakit, matutukan nila yung pag-aaral nilang maigi. Isa lang si Julie sa mga magulang na dumalo sa launching ng Eskwela Kalusugan Bawat Bata Malusog sa NCR ng Department of Health, katuwang ang Department of Education sa San Juan City. Bahagi ng programa ang malawakang school-based health assessment sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 1. May health education session din para sa mga magulang kung saan tinalakay ang tamang pangangalaga sa overall wellness ng mga bata. Aminado naman ang DOH na pahirapan pa rin ang pagsugpo ng malnutrisyon at child stunting dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang na dyan ang kahirapan at maging ang kulturang kinagisnan. Ang Department of Health po, katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan ay nagtutulong-tulong upang maisulong yung mga programang pangkalusugan at programang pangnutrisyon. Target ng kagawaran na mabawasan sa 13.5% mula sa naitalang 27% ang kaso ng malnutrisyon at pagkabansot sa Pilipinas bago matapos ang 2028. Posible kasing magdulot ng kapansanan o ikamatay ng mga bata ang malnutrisyon kung mapapabayaan. Sa tala ng National Nutrition Council, aabot sa 2.3 trillion pesos ang posibleng mawala sa productivity ng Pilipinas pagsapit ng 2030 kung hindi agad maaaksyonan ang malnutrisyon at child stunting o pagkabansot sa Pilipinas. Pinalalakas pa ng kagawaran ang Philippine Multisectoral Nutrition Program na layong maitaas ang antas ng nutrisyon at kalusugan ng mga kabataan. Samantala, dumalo naman ang ilang nutrition experts, policymakers at advocates sa European Chamber of Commerce of the Philippines Nutrition Forum kung saan tinalakay ang patuloy na paglaban sa malnutrisyon at pagkabansot ng mga kabataan sa bansa. I think the government needs to just keep doing it, keep addressing it, stay targeted, and to say that we as a private sector and as a nutrition company, we will always continue to partner with the government. The problem of nutrition is not a problem that can be solved by one agency, by one person, or one entity. We really need cooperation. We need a more comprehensive approach to fighting nutrition and stunting in the Philippines. Ipinunto rin sa forum ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagsugpo ng malnutrisyon sa Pilipinas. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.